Newest scooter ngayon sa Pilipinas. May iba't ibang mga riding modes, dual ABS, phone connectivity at screen mirroring at marami pang iba. Power, elegance, and comfort pinagsama-sama sa isang motor. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi naka-follow at naka-subscribe sa mga channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking bagay inyong mga pag-follow, like, comment, and share para mas marami pang makapanood ng mga video natin tulad nito. This is the Zontes 400K from Bristol Motorcycle Philippines. Ang original price nito is 378,800. Pero naka-promo to ngayon, yes, 50,000. Yes, 50,000 discount if you're going to purchase this through cash. So from 378, magiging 328,800 na lang to. Available to mga brother sa Moto Changi PH at sa iba't ibang mga Bristol branches na malapit sa inyo. Sa forma, grabe, imposing yung presence na tong motor na to. It may look normal pagdating sa mga screens ng pinapanood nyo ngayon, but if you're going to look at this sa personal, which you can view sa Moto Changi PH at sa iba't ibang mga Bristol branches, yung imposing na ang laki niya, tapos ang elegante ng dating. This is one of the 400 Maxi Scoot series under Zontes Philippines. And ito, so far, is yung pang-touring lineup nila. Again, this is the 400K. Kung titingnan natin yung detalye ng motor na to, one look, it's just elegant, smooth flowing yung kanyang mga linya. I posted this in my Facebook video na nung pinagamit ko to kay Kuya GJ sa videographer natin, at tinitingnan ko kung paano niya i-maneho ko, tinitingnan ko yung forma ng motor habang, looking at it from a third-party perspective. Para tong Dolphin, lalo na itong kulay na to. Kasi mga brother, kung natatandaan nyo, I featured this when I was in China, itong modelo na to mismo, pero itim yung gamit ko eh. So hindi masyadong na-highlight yung mga lines. That's more on the mysterious type. Itong gray variant na meron tayo dito sa Pilipinas, yun nga, parang Dolphin yung dating niya na maangas and powerful. Ang lapad ng mga kaha, ang laki ng mga headlight assembly, projector lights na nga pala ito mga brother with imposing and very visible DRLs pagdating sa harap. May mga air cowling din to sa harap. Kung titingnan mo parang design, pero ano yan, kumbaga smooth yung airflow dyan. Malaking distansya pagdating sa fender papunta sa fairings, tapos covered din with dual color yung fender natin dito. So lakas maka-angas ng dating. But the smooth flowing lines makes it more elegant, pero alam mo yung merong imposing presence yung motor na to. Kasama din sa forma niya mga brother, ito meron na siyang handguard oh. So ang alam mo kasi 400G meron talaga kasi adventure profile, pero itong 400K Zontes actually put the handguard here. Mas may forma. Tapos ito isa sa mga gusto ko, yung side mirror niya solid to mga brother, tas ang laki. Hindi ito yung alanganin, hindi ito yung sobrang haba din. And kung mapapansin mo, yung haba ng side mirror is just halos kapantay lang ng handlebar, so hindi ka na mahihirapan when it comes to rain filtering. Pagdating sa side, balance na balance lang yung color niya. It doesn't have any loud decals apart from the Zontes branding, the 400K label. Pagdating sa seats, ang lapad naman ng seats naman nito, tsaka flat na flat. Meron tong parang honeycomb design, tsaka Zontes branding sa pinaka-seat dito, tapos meron ding sort of a lumbar support. Mamaya pag-uusapan natin yan sa riding position kung ano nga ba talaga yung epekto niyan. Malaki yung grab bar niya with built-in na bracket na. So, no need to buy extra top box bracket if you're going to install top boxes na available sa Juan Moto Avenue. Marami tayong choices niyan kasi meron na itong nakaset na, meron na ito mismo. Sa muffler niya, malaki yung assembly ng muffler. Malinis din yung pagkakagawa. It's just all black when it comes to the muffler. So okay yung muffler cover na nandito mismo. So agad din yung tunog niyan mga brother. From the rear, malinis, isang buo yung kanyang taillight assembly. So yun nga, ang lakas maka-premium, walang mga nakagawit na mga signal lights or anything like that. So overall, this is a bike that is really commanding presence kasi pagdating niya talagang pinagtitinginan siya. Pag gamit ko to, magpapagas ako, magpapark ako, magkakape ako. Ang lakas ng dating ng bike na to and everyone's just asking. And for reference mga brother, kasi mas matagal na yung ibang mga 400cc Maxi Scoots dito sa Pilipinas, yung mas malaki to kaysa sa mga alam natin na ibang mga Maxi Scoot na 400cc. In terms of dimension, yung haba, yung lapad, yung taas. So ano to,
kahit sa mga mas brusko na tao, hindi mag-aalangan, bagay na bagay ito. For the engine, this has 400cc single overhead cam, 4-valve. Pagdating sa kanyang overall power profile, this actually has higher horsepower. This has stronger torque versus the other maxi scoots na meron dito sa Pilipinas. Yes, mga brother. I think this goes about over 28 kW sa kanyang power, tapos nasa 40 Newton meters of torque naman. So, legit 400cc. We've been using this, travel ng konti, kape ng konti, mostly sa NLEX, Subic, and other places na pinagdagan natin ito. Swabing-swabe yung takbo ng makina. Ito yung tipong, pag bumirit ka, isang birit mo na sa 100 ka na kagad, 100 kilometers per hour na kagad. But the overall makeup of the motorcycle makes it very stable. So, kahit na humataw ka, 130, 140, 150 and up, hindi mo mararamdaman yung nasa high speeds ka na pala. Because, ewan ko, sa tingin ko, it has something to do with the lower center of gravity ng makina composition nito, kaya napaka-stable lang siya. When it comes to the fuel efficiency, according to Zontas Philippines, you can get as much as 28 kilometers per liter. 28 para sa big bike, para sa 400cc scooter. Nagkaroon ako ng mga maxi scoot dati, pumapalo lang ako ng mga 22. Pero measuring this, ang actual ko dito mga brother, kadalasan walwalan, pumapalo ako ng mga 24 to 25 kilometers per liter. So it's still very efficient for its engine profile. And then, you will have a total of 17 fuel capacity. So kung susumahin mo yan, kung papalo ka ng mga 28 kilometers per liter, nasa mga around 470, 480 kilometers sa isang full tank. Sa actual usage ko naman, kaya ko yan almost mga more or less 400 kilometers sa isang full tank. So ganun siya ka-efficient. You have the power, the engine is smooth. I do not have any bothersome vibrations na nararamdaman kahit na mag-high speeds ako. Yun yung maganda doon. And then you can actually switch your riding modes from eco to sport. Yung eco, malumanay lang. Tamang chill vibe lang. Yung tipong gusto mo lang mag-enjoy ng yung weekend ride, magkakape ka lang. Yan. Pero kung gusto mo ng hatawan at medyo gusto mong ma-experience yung thrill ng motor na to, then you switch to sport mode. And that's what I do. The entire time that the Zontas 400K is nandito sa akin, I'm using sport mode. So with the sport mode, I'm getting, yun nga, mga 23 to 25 kilometers per liter. Nung nasa China kasi ako, if you remember, yung itim yung gamit ko nun, hindi ko talaga na-maximize yung riding modes niya kasi hindi masyadong malayo yung biniyahe namin. We were just going around certain towns and certain locations dun sa China. Pero dito na-maximize ko talaga and experience ko yung difference ng fuel efficiency and power when you are switching from the eco mode to the sport mode. So overall, this has a very capable engine. Ang sarap gamitin, ang sarap ipang long ride. Yun yung sa tingin ko ma-appreciate nyo talaga sa motor na to. Pagdating sa brakes mga brother, before I move on dun sa kanyang braking system, I just want to point out that this actually has a built-in handbrake. So very efficient. Katulad ng pag magpapark tayo sa mga hindi pantay na kalsada, ang laking tulong niyan. And it looks like adjustable na rin yung kanyang brake lever. Now, when it comes to the braking system, sabi ko kanina, pagdating sa makina, powerful engine, so you should have an equally powerful braking system. Sa harap mga brother, ito tayo. So we have a single disc brake, dual pot caliper. Yung brand ng caliper nito is J1. No, it's not me, hindi sa akin yan. But J1 is a sister company of Brembo. Na alam naman na natin pagdating sa mga calipers and braking system, it's one of the top brands. Ito, sister company niya yan. So single disc brake. And then, pagdating naman sa likod, we also have a single disc brake, single pot caliper naman dito. Ang maganda nito is dual ABS. So, definitely an additional safety feature for a powerful engine katulad na itong 400K na to. Ang napansin ko lang, mas sensitive yung ABS natin sa harap versus sa likod. Again, walang prescribed na setting kung ano yung dapat na mas sensitive when it comes to the ABS activation. Pero I'm just letting you know so that when you use this motorcycle, alam mo na yung harap na preno mo, mas sensitive yung ABS. And the likod, sakto lang, you really have to press a little more pagdating dun sa activation ng ABS sa likod. So overall, braking system, panalo. Pagdating naman sa mga gulong niya, what we have are actually branded tires na rin.
Malapad yung gulong. Hindi siya obviously dahil to match the looks as well. I did not have any episodes na dumulas ako. Itong mga nakaraang ginagamit natin to for how many weeks now? Lagpas isang buwan na yata na ginagamit ko to. Ay maulan pa, so I did not have any episodes na dumulas ako. Maganda yung threading niya dito. So kung mapapansin nyo, yung mga threading ng gulong niya, papasok lahat. So it makes the tires able to go through some of the potholes, or not potholes, pero yung mga puddle of water, yung mga medyo basa, mas nagfo-flow yung tubig dito. Kapag tuyo naman, wala talagang problema. Ang sarap mag-cornering, ang sarap ihataw kasi kapit na kapit yung gulong. Sa likod kasi malapad din yung gulong nito mga brad. So, no problems when it comes to the tires. Walang issue na dumudula siya. When it comes to the suspension naman mga brother, so sa likod meron tayong dual suspension, and then pagdating naman sa harap, ito yung medyo nagulat ako. So the front suspension, meron tayong upside down fork. I was expecting, actually, hindi ko napansin to when I was in China. Akala ko yung usual na telescopic fork because it's a touring bike. Hindi naman talaga kailangan ng upside down fork. But Zontes made it upside down. Alam naman natin, mas performance driven yung mga upside down fork kasi yung impact niyan nandito sa mga makakapal na diameter when we are really maximizing the suspension. Ang stock settings nito when it comes to the suspension for my weight, right now I am about 75 kilos mga brother. Ang swabe lang nito. Ang sarap sakyan. Yung tipong pag nakasakay ka, pero pag umahataw ka, hindi rin sobrang lambot yung suspension kasi ang stable din ng ride ng motor na to. It's not wobbly, hindi sobrang lambot, pero malambot. Nagigets no? Hindi sobrang lambot na masasacrifice yung stability ng motor, pero malambot to the point that I am enjoying my ride. Kahit na long ride pa. Yun ang, sarap. Masarap sakyan to. In fact, pagdating sa riding position natin mga brad, pakita ko sa inyo. So I am 5'10" in height para mas matansan nyo. When you put that together, the suspension, the tires, even the position of the handlebar, ito yung meron tayo. For a 400cc maxi scoot, mababa yung seat height na to. I think this is around 760 millimeters. Malapad nga lang yung upuan. So kung medyo mas maliit ka, mas bubuka ka kasi nga malapad yung upuan and it's designed for rear comfort. Pero pagdating sa actual riding position natin mga brother, ito na yun. Ito na yung sinasabi kong comfort. So the setting or yung ergonomics natin, yung body position natin pagdating sa motor, with the wide seats, with the back support or lumbar, sarap. Ramdam mo talaga yung relax na relax ka dito. Tapos with the primary feet position natin, which I can still move. By the way, size 11 ng pa ako. So may may position pa para gumalaw-galaw. Sasamahan mo nung comfort that the suspension brings and the stability, sarap talaga mag-ride. As in talagang may enjoy mo talaga. And then you have huge extended footrest. Ang laki yun. Pwede mo talagang iunat, pwede mong i-relax lang dito, ibaba mo dyan, di ba? And then, the handlebars are actually a little nearer pagdating sa driver. So, again, you don't have to hyperextend your arms. Tingnan niyo yung position ko. Ito lang, mga brother, yung pinaka-position ko when riding. So, meron akong lumbar support right here. Tapos, yung handlebar ko malapit lang. Sobrang talaga. Sobrang komportable. And then, pag umahataw na ako, gaya nung when it comes to the power and stability, mataas na actually yung windshield na to. But, since you can electronically adjust it, di ba? Mas nahahawi niya yung hangin. So, hindi mo ramdam yung stress na bigay ng hangin kapag sumasalubong ka sa hangin. Talagang sobrang sobrang komportable lang nito mga brother. Definitely, one of the most comfortable scooters, maxi scoots that I've ever used. Na-appreciate ko na to when I was in Guangdong, China. Pero mas na-appreciate ko when I drove this sa Philippine roads, lalo na kapag nag-e-NLEX ako at bumabiyahe tayo ng medyo malayo. Kasi sobrang sobrang chill lang. Pero may mga pagkakataon na gusto mo medyo maramdaman yung bato ng hangin. May ganun tayong feeling, di ba? So, while riding, press mo lang yan, okay ka na. Pagdating naman sa angkas mga brother, kahit hindi na kayo magpaalam sa mga asawa nyo,
Kasi hindi na sila mag-aalangan dito, malapad yung seats nito. And then, tingnan mo yung pillion step. Hindi natin nahatakin. Simple press. Ayan. Malapad. And it's also wrapped or topped with rubber. So, yung vibrations, hindi mararamdaman ng paa ng mga angkas natin. So, ang position yan actually pag umangkas, pakita ko lang sa inyo, is like this. Ayan, lapad. Kahit ako, sakto lang yung sakto yung lapad sa akin. So, para mas, kasi yung driver, meron ng lumbar support, bigyan nyo na lang ng top box sa Juan Moto Avenue, yung angkas nyo, para di ba, nakasandag din siya. Parehas kayo nag-i-enjoy, parehas sobrang komportable yung ride. Ewan ko na lang kung saan pa umabot yung yung ride nyo sa sobrang enjoyable ng ride ng motor na to. Features. Tingnan mo to. Hindi, flex ko lang. This is not a smartwatch. This is not yung mga healthy running watch. No, it's not. This is actually your key. This is your keyless system pagdating dito kay Zontes 400K. So napaka-cool, no? Hindi mo kailangang ibulsa, hindi mo kailangang isabit sa belt strap mo, but you can just wear it, no? So this being a keyless, all we have to do is activate it kapag nasa proximity na yung ating keyless system. Wala tong screen, mga brother, so this doesn't have any display. So ano lang siya talaga, meron siyang strap para, just wear it as a watch. And then, isang press, the whole motorcycle gets activated. O, di ba? Ang ganda ng welcome screen natin. Mamaya pag-uusapan natin yung TFT display. Let's talk about some of the practical features. Kung mapapansin mo kasi, parang ang daming buttons dito. But you will not be overwhelmed with the buttons. Napag-usapan na natin kanina. Yung electronic windshield that you can actually adjust kahit na nagra-ride ka. Ito naman for the menu. Ayan. So maraming menu when it comes to the TFT display. I will just let you play around with it, mga brother. Pero ang pinaka-okay na setting sa akin dito or feature niya is the phone connectivity. So the TFT display, I can connect it to my phone for me to be able to monitor a lot of the functions. Pero alam ko, this has a provision for screen mirroring. Kasi there's an app that you have to download for you to be able to maximize the TFT display. But yung itsura ng pinaka-TFT display natin, you can play around with it. And babaguhin natin yung interface. You can choose from a variety of interface. Ako, ang gusto ko talaga dito is this one, yung parang adventure type na interface. So there, we can already see the riding modes. Ito, ngayon, naka-sport mode tayo. The RPM, the gas gauge, and a lot of the other information. Para sa akin, ito yung paborito ko. Very visible as well, kahit na mainit or maliwanag, kitang-kita pa rin, mga brother. And then, when it comes to the underseat compartment, did you see how responsive that was? Isa pa. Nakasarado with just a simple press of a button. Diba? Ang niya kagad, very responsive. Ang laki. Ang laki ng underseat compartment na to. So let's try to fit helmets. Take note, helmets with an S. Kukuha ko ng helmet. Alright, so I have a couple of helmets. Subukan natin. Pwes itong SEC carbon helmet ko dito sa likod. Let's close it. No problem. Ngayon, meron pang slot. Dito naman. Subukan natin to. Sarado. Couple of helmets. Kasya siya, mga brother. Basta tama lang yung position. Yan. So, dito sa slot na to, you can fit a full face helmet dito. Most full face would fit. Yan. So, dalawang helmet yung kasya sa kanya. Tapos, you still have space for your tools, for whatever, documents, for mga extra damit, jacket, kapote. No? Napaka-practical. No? Sarado natin. Alright. Tapos, we have a couple of front pockets right here. Ang laki, oh. Kung napansin niyo yung actually nilagyan natin to ng 1.5 na soft drinks. Kasyang-kasya siya. Kala ko talaga joke time. And then dito naman sa left front pocket natin, we have a charging port, USB Type A at saka Type C. So dalawa na. Tapos dito naman sa harap, meron pa ulit tayo na USB naman, charging port pa rin. So you can charge a total of 3 devices at once. Tapos meron pa sa ilalim. So you can charge a total of 4 devices at once. So imagine mo, you're charging your phones dito, your camera, your drone maybe dito. So, sugit na pagdating dyan. And
one of the security features ng motor na to, kapag ang bike ay naka-off. So once we turn off the motorcycle, etong left na front pocket natin, hindi na mabubuksan. So kung nagmamadali ka lang, may bibigin ka lang, tapos ayaw mo nang kunin lahat ng mga gamit dito, maybe your gadgets, nandito kasi nandito din naman yung charging port, yung wallet mo, etc. Ayan, nakalock siya. And then you can only open it kapag inactivate mo na yung motor. Ayan o. So additional safety feature para sa mga gamit natin. So apart from that, pakita ko rin yung auto lock nung manibela. So again, nandito yung susi sa akin, suot-suot ko. So when we turn this off, tapos let's say nakapark lang yan na ganyan, kabig mo lang to, layo ka, okay na yun, nakalock na yung manibela nun. Tingnan mo wala akong ginalaw, di ba? Wala akong pinindot. Ayan, nakalock na siya. And then, again, with your keyless watch, isang pindot lang, ayan na, unlock na ulit siya. So, those little conveniences adds up to one good experience when it comes to riding the motorcycle. Imagine mo, ang dami mong charging port, naka-auto lock yung front pocket mo, naka-auto lock yung manibela mo, you have the convenience of just having your key here, ang laki ng compartment mo, high-tech na rin yung kanyang TFT display and the system. It's really great. Ito pa, bago ko makalimutan. This motorcycle already has a built-in DVR. Yan. And meron din to sa likod. So front and rear DVR. Mas kilala natin sa tawag na dashcam. HD na yan mga brother, in which you can access the file dito naman sa TFT display. Auto-save na siya. No need to activate, no need to press anything. The records are already there. So on top of your vlogging camera and such, for safety reasons, meron kang DVR, meron kang mga camera front and rear that's working, that's recording all the time. At yun na nga, you can simply access it dito sa TFT display mo. No? Napaka-solid. I mean, in terms of the features, the function, hindi lang siya basta pina-high-tech eh. This is more of dinagdagan ng mga high-tech features na practical, na talagang magagamit natin. Saludo. This is becoming my favorite maxi scoot so far sa ilang taon ko nang nagmo-motor at ilang taon ko nang mga ginagamit na motor. And this is our motorcycle feature for the day mga brother. Again, this is the Zontes 400K from Bristol Motorcycle Philippines. Sa lahat ng mga pinag-usapan natin, specs, features, high-tech stuff, and the price, the discounted price, again, at only 320,800. Ano sa tingin niyo mga brother? Sulit nga bang motor na to? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka mag-progress sa lahat ng mga bagong motor, news, and updates, be sure naka-follow kayo sa lahat ng mga social media pages natin, katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Solid ng tunog. Till our next video mga brother. Saludo!